Han, ready na ako. Pwede mo na ako sunduin. Excited na ako maglaro ng pickleball at makasama ka ulit. Gagawin nating napakasayang araw ito para sa atin. Sa loob ng isang court, makikita si Shell na may hawak ng raketa at masiglang naglalaro ng pickleball kasama ang asawang si Rodnir. Sa paningin ng marami, sila ang definisyon ng isang masayang mag-asawang nagbabahagi ng parehong hilig sa sports. Ang bawat halakhak ni Shell at ang bawat pag-alalay ni Rodnir sa kanya, tila isang eksena sa palabas na kinaiinggita ng mga nakamasid sa paligid. Ang kanilang kaibigang si Cindy na kanina pa nanonood sa gilid, hindi napigilang lumapit ng matapos ang laro upang magbigay ng komento sa tamis ng pagsasama ng dalawa. Grabe, Shell. Kayo na talagang ultimate couple goals dito sa court, ha? Ni hindi kayo mapag-iwalay kahit sa paglalaro. Siyempre naman, Cindy. Alam mo namang si Rodney ang paborito kong kalaro sa lahat. Hindi ba, Han? Of course, Ann. Kahit maghapon pa tayo maglaro dito, hindi ako mapapagod. Nakakainggit kayo. Parang bagong kasal pa rin ang turingan nyo kahit ilang taon na kayo magkasama. Iyon ang sikreto ng masayang pagsasama, Cindy. Kailangan laging may oras sa isa't isa para hindi lumamig ang pagmamahalan. Ngunit ang masayang usapan ay biglang naputol nang isang pamilyar na figura ng dalagang dumaan sa harap ng kanilang bench. Ito ay si Kendra, na may suot na simpleng pantalon at t-shirt. Tumigil ito sa paglalakad at matalim na tumingin sa direksyon ni Rodnir at Shell. Hindi maikakailang pagkakahawig nito kay Rodnir, lalo na sa mga mata nitong tila may dalang hinanakit. Lumapit si Kendra kay Rodnir, isang kilos na nagdulot ng biglaang katahimikan sa grupo. Ang mukha ni Shell ay bahagyang namutla, habang si Cindy naman nalito sa biglaang presensya ng dalaga na hindi niya pa nakikita. Pa, dumaan lang ako para itanong kung kailan ka bibisita sa amin ni Mama. May mga kailangan po kasi kayong pirmahan sa warehouse. Hindi rin kasi kayo sumasagot sa mga tawag, kaya ako na lang ang pumunta dito sa'yo. Kendra, sige, susubukan kong dumaan bukas ng hapon pagkatapos ng trabaho ko sa warehouse. Pasensya na pala kung hindi ako nakakatawag. Wait, Rodnir. Sino ba itong magandang dalagang ito? Ngayon ko lang siya nakita dito, ah. Siya pala si Kendra, Cindy. Anak ko siya sa una kong asawa, kay Cheryl. Really? Opo, anak ako ni Rodnir. At ito ang kabit niya. Ang pag-amin ni Rodnir at ang sagot ni Kendra, tila isang malakas na sampal sa mukha ni Shell. Nakita niya ang bigla ang pagbabago sa ekspresyon ni Cindy. Mula sa paghanga, napalitan nito ng isang mapang-uyam na ngisi. Hindi akalain ni Cindy na ang ipinagmamalaking legal wife kuno si Shell ay isa lamang palang kasinungalingan. Natawa ng bahagya si Cindy, isang tawang puno ng pangungutya na nagpainit sa buong mukha ni Shell dahil sa matinding kahihiyan. Ah, so yun pala ang kwento. All this time akala ko ikaw ang kaisa-isang reyno sa buhay ni Rodnir. Cindy, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ng mga personal na bagay na yan. Oh, bakit ka mahihiya? Akala ko ba proud ka sa masaya niyong pagsasama? Honestly, medyo disappointed lang ako, Shell. You just lied to me. Itiko mo nga yung bunganga mo, Cindy. Wala kang alam sa buong kwento, kaya huwag kang manghusga agad. Hindi sa nagja-judge ako, pero nagsinungaling ka sa akin. Hindi ko talaga alam na pumapayag ka pala maging pangalawa lang. Well, buhay mo naman yan. Cindy, sorry kung nagsinungaling ako tungkol sa amin. Pero please, huwag mong isipin na nang agaw ako. Sadyang nagiwalay lang sila ng dati niyang asawa. Ah, ganun ba? Pero don't worry, friend. Kung ano man ang kwento behind it, wala na akong balak na alamin yun. Tumalikod si Cindy nang may mapang-asar ng ngisi. Habang si Kendra naman, naglakad na rin palayo nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Shell.
Naiwan ng mag-asawa sa court na binalot ng matinding tensyon. Nanggigil si Shell sa galit at ang kanyang mga kamay mahigpit na nakakapit sa kanyang raketa habang pinanonood ang pag-alis ni Cindy at Kendra. Gusto niyang sugurin ang kaibigan at si Kendra dahil sa pangiinsultong ginawa nito sa kanya. Para kay Shell, ang pagiging kabit ay isang katotohanang pilit niyang ibinabaon. Subalit ang pagkakataong ito ang nagpapaalala sa kanya na ang kanyang posisyon ay mananatiling mantsa sa paningin ng iba. Shell, kumalma ka lang. Hayaan mo na si Cindy. Alam mo namang mahilig lang talagang mang-asar ang isang yun eh. Tsaka, pasensya ka na sa nasabi ni Kendra. Kumalma? Paanong kakalma, Rodnir? Pinahiya nila ako sa harap ng ibang tao. At ikaw naman, bakit kailangan mo pang banggitin si Cheryl? Nagtatanong yung tao, hindi ko naman pwedeng itanggi si Kendra. Anak ko siya. Kahit anong mangyari, hindi ko siya ipagkakaila. Yan na naman tayo sa anak mo eh. Palagi na lang silang sumusulpot sa oras na masaya tayo. Umuwi na lang tayo, Han. Pagod ka na eh. Magpahinga na tayo sa bahay para mawala ang init ng ulo mo. Pag-uwi nila sa bahay, sinalubong sila ng anak ni Shell na si Eliza. Ang dalaga ay abala sa kusina at nagluto ng masarap na hapunan para sa kanila. Sa loob ng kanilang magarang bahay, tila bumalik ang imahe ng isang perpektong pamilya. Habang kumakain sila ng masarap na ulam na inihanda ni Eliza, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Si Eliza naman ang nagsisilbing pandikit sa relasyon ni Shell at Rodnir. Ang batang nagpapaalala kay Rodnir na may bago na siyang buhay na dapat pahalagahan. Subalit sa kabila ng tawanan, napansin ni Shell na paminsan-minsan natutulala si Rodnir habang nakatingin sa kawalan. Tila may malalim na iniisip na hindi niya maibahagi. Tito Rodnir, nagustuhan niyo po ba yung niluto ko? Bakit parang hindi ka naman kumakain? May problema po ba? Wala, Eliza. Medyo marami lang talagang iniisip tungkol sa warehouse. Sigurado ka bang trabaho lang yan? O baka naman ang unang pamilya mong iniisip mo? Shell naman, ayan ka na naman eh. Wala ka ng ibang bukang bibig kundi yung una kong pamilya. Mami, kumalma din kayo. Pareho lang kayong pagod kakalaro eh. Mabuti pa, humigop kayo ng sabaw para mahimasmasan. Natapos ang hapunan ng may bahid na pagdududa sa puso ni Shell. Hindi siya mapakali sa tuwing nakikita ang asawa na tila lumilipad ang isip. Nung gabing yun, habang mahimbing na natutulog si Rodnir, hindi napigilan ni Shell na abutin ang cellphone ng asawa na nasa ibabaw ng side table. Maingat niyang binuksan ang socials nito. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok dahil sa kaba at selos. Hinanap niya ang recent research history ni Rodnir. Umaasang wala siyang makikitang masama. Ngunit halos tumigil ang kanyang mundo nang makita ang pangalan ni Cheryl sa pinakataas ng listahan. Ang asawa niya sa kasalukuyan na nangakong kinalimutan na ang nakaraan, lihim pa palang nanonood sa buhay ng dating asawa. Sa loob ng isang simpleng bahay na pinaliligiran ng mga antigong kagamitan, payapang kumakain ng hapunan ang mag-inang si Cheryl at Kendra. Habang inihiwa ni Kendra ang kanyang pagkain, hindi niya mapigilang balikan ang nangyari sa court kanina. Ang bawat salitang binitiwan niya sa harap ni Rodnir at Shell ay tila isang matamis na tagumpay na nais niyang ibahagi sa kanyang ina. Alam ni Kendra ang bawat patak ng luha na inilaan ng ina noon, kaya naman bawat pagkakataon na meron siya para saktan ang damdamin ng mga nanggugulo sa kanilang pamilya, hindi niya pinalalampas. Ma, nakita ko sila kanina sa court. Naglalaro ng pickleball at akala mo silang pinaka-perpekto mag-asawa sa buong mundo. Hayaan mo na sila, Kendra. Alam mo namang mahilig talaga sa atensyon ng tatay mo at ang babaeng yun. Sinadya kong ipahiya si Shell sa harap ng mga kaibigan niya.
Anak naman, huwag mo na masyadong paguri ng sarili mo sa paghihiganti. Wala na tayong mapapala sa kanila. Pero ma, hindi ako papayag na gano'n na lang siya umasta na akala mo siyang legal na asawa. Alam naman ng lahat na isa siyang ahas. Napangiti ng mapait si Cheryl habang tinititigan ang kanyang anak. Sa loob ng mahabang panahon, pinilit niyang ibaon ang galit at pait sa kanyang puso. Ngunit ang bawat pagbanggit sa pangalan ni Shell ay tila nagbubukas ng isang lumang sugat. Ang kanilang kwento, hindi lamang tungkol sa isang simpleng pagtataksil. Sina Cheryl at Rodney ay nagsimula bilang high school sweethearts. Ang klase ng pag-ibig na inaakala ng lahat ay tatagal hanggang sa huling hininga. At sa bawat yugto ng kanilang relasyon, nandoon si Shell bilang kanilang matalik na kaibigan at tila number 1 supporter. Saksi si Shell sa lahat ng hirap at ginhawa ni na Cheryl at Rodney. Hanggang sa ikasalang dalawa at mabuo ang kanilang pamilya kasama si Kendra. Noon ay may sarili ring pamilya si Shell. Ngunit maagang kinuha ang kanyang asawa dahil sa isang malubhang karamdaman. Dahil sa awa at sa lalim ng kanilang pagkakaibigan, si Cheryl pa mismo ang nag-udyo kay Rodney na tulungan si Shell sa panahon ng depresyon nito. Binuksan nila ang kanilang tahanan para sa isang kaibigang nagluluksa. Nang hindi namamalaya na sa likod ng mga hikbi ni Shell, may namumuong desperasyon na agawin ang katuwang ng iba. Ang tiwalang ibinigay ni Cheryl ay naging sandatan ni Shell upang unti-unting akitin si Rodney hanggang sa tuluyan nitong sumuko sa tukso. Nang malaman ni Cheryl ang katotohanan, gumuho ang kanyang mundo. Subalit pinili niyang lumayas bitbit ang kanyang anak na si Kendra. Iniwan ang lahat maliban na lamang sa kanilang pinagsamahan sa wood business na hanggang ngayon nagtatali sa kanila ni Rodney bilang co-owners. Ma, tulala ka na naman. Iniisip mo na naman ba ang mga nangyari noon? Pasensya na anak. May mga alaala lang talaga na biglang sumasagi sa isip ko kapag pinag-uusapan natin sila. Sorry po kung nababanggit ko pa sila. Alam ko namang masakit pa rin para sa inyong lahat. Ayos lang ako, Kendra. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Masaya na ako nakasama kita at maayos ang takbo ng buhay natin. Sadyang maldita lang po talaga ako siguro. Hindi ko lang mapigilang manggigil tuwing naaalala kong ginawa ng kabit na yun sa atin. Natapos ang kanilang hapunan. Si Cheryl ay bumalik na sa kanyang silid. Iniwan si Kendra sa paglilinis sa kusina. Sa loob ng silid ni Cheryl, kinuha niya ang isang lumang litrato nilang tatlo. Siya, si Rodney, at si Shell noong mga panahon na tila totoo pa ang kanilang pagkakaibigan. Habang tinititigan ang mga nakangiting mukha sa litrato, hindi niya maiwasang maramdaman ang hapdi ng bawat alaala. Hindi lang ang pagtataksil ni Rodney ang pumatay sa kanyang puso, kundi ang bawat salitang binitiwan ni Shell nung gabing huli silang nag-away bago siya tuluyang lumayas. Ang mga salitang tila mga pako na bumaon sa kanyang pagkatao, na naglantad sa tunay na kulay ng babaeng itinuring niyang higit pa sa kaibigan. Huwag ka mag-inarte, Cheryl. Akala mo ba ikaw talagang mahal ni Rodney simula pa ng high school? Ako ang palaging nasa tabi niya sa tuwing nag-aaway kayo. Paano mo nagawa sa akin to, Shell? Pinatira kita rito. Tinulungan kita nung nawalan ka ng asawa. Tapos ito ang isusukli mo. Nagpaubaya lang ako noon dahil nakita kong desperada ka sa kanya. Kami dapat ang magkasama simula pa lang, Cheryl. Ikaw lang ang sumingit. Ano? Sumingit? Ako ang pinakasalan niya. Ako ang legal na asawa, Shell. Ikaw ang sumira sa tiwalang ibinigay ko. Papel lang ang kasal. Ngayong wala ng asawa ko, kukunin ko na ang para sa akin. Ipinikit ni Cheryl ang kanyang mga mata habang pinunasan niya rin ang mga luhang tumulo at pilit na iwinaksi ang mga ala-alang yon sa kanyang isipan.
Dapat sana'y itinapon niya na yun ngunit hindi siya ganun kasamang tao. Pinahahalagahan niya pa rin ang dati nilang pagkakaibigan. At sa kabila nito, hindi rin maiwasan ni Cheryl na isipin na gumanti, na iparamdam kay Shell kung gaano kasakit ang pagtaksilan. Subalit sa huli, nananaig pa rin ang kabutihan sa kanyang puso. Ngunit wala siyang ideya na mayroong magtutulak sa kanya kalaunan. Isang linggo ang lumipas matapos mapahiya sa court si Shell na nung balik ang kanyang takot na muling maagaw ang atensyon ng asawa. Kaya nagtulak ito sa kanya upang maging mas mapagmatsyag. Kaya naman nang magbalak si Rodney na bumisita sa kanilang warehouse para asikasuhin ang mga bagong supply ng kahoy, agad na humarang si Shell. Hindi niya hinayaan na magkaroon ng pagkakataon na mag-asawa na mag-usap ng silang dalawa lamang. Kahit pagod at halatang naiirita, wala nang nagawa si Rodney kundi isama ang asawa upang maiwasan ang mas mahaba pang pagtatalo sa loob ng kanilang bahay. Shell, trabahong ipupunta ko ron ha. Hindi mo kailangan magbantay na parang bata sa bawat kilos ko. Gusto ko lang makita kung kumusta na ang takbo ng negosyo, Han. Masama bang maging supportive na asawa? Alam nating dalawa kung bakit ka talaga sasama. Pero sige, kung dyan ka kakalma, halika na. Mabuti na sigurado. Ayoko lang na may iba kang gagawin na labas sa trabaho mo. Wala akong balak makipag-away ngayon. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng eksena sa harap ni Cheryl. Pagdating nila sa malawak na warehouse, ang amoy ng bagong tabas na kahoy ang bumati sa kanila. Doon ay nakatayo si Cheryl, kampante at mukhang hindi man lang nagulat sa presensya ni Shell. Sa katunayan, isang matamis at tila walang mali siya ng ngiti ang ibinigay ni Cheryl sa dalawa. Ramdam ni Cheryl ang matalas na tingin ni Shell sa tuwing umahawak ito sa braso ni Rodney. Isang malinaw na senyales na threatened ang kabit sa kanyang presensya. Subalit sa halip na magalit, naging kalmado lang ang pakikitungo ni Cheryl na tila ba isang ordinaryong kliyente lang ang kanyang kaharap. Mabuti at napadpad kayo rito na maaga. May mga bagong dating tayong mahogany na kailangang i-check para sa susunod na batch. Kumusta na, Cheryl? Balita ko naging matagumpay ang huling export nyo. Kumusta naman ang buhay niyo ni Kendra? Payapa ang buhay namin, Shell. Okay lang din si Kendra sa school. Kayo ba? Oh, I'm glad to hear that. Well, masaya naman kami ni Rodney at ni Eliza. Balak namin mag-vacation ulit sa Palawan. Wow naman, ang saya-saya nyo ha. By the way, malapit na ang tanghalian. Bakit hindi muna tayo kumain sa labas bago natin tapusin ang paperworks? Sa gitna ng kanilang pagkain sa isang restaurant, pilit na pinapanatili ni Shell ang kanyang otoridad bilang asawa. Ngunit si Cheryl ay may ibang plano. Habang nagkukwentuhan tungkol sa negosyo, biglang umakto si Cheryl na tila namimilipit sa sakit at napahawak sa kanyang tiyan. Agad naman siyang binuhat ni Rodney at inalalayan papunta sa sasakyan. Ang kanyang mukha bakas ng matinding pag-aalala na hindi niya maikubli. Habang iniwan nila si Shell na tulala sa mesa, habang pinagmamasda ng dalawa, isang eksenang tila sumampal kay Shell na sa kabila ng lahat, si Cheryl pa rin ang inuuna ng kanyang asawa. Rodney, saan mo siya dadalhin? May mga staff naman dyan na pwedeng tumulong sa kanya. Hindi mo ba nakikita na sasaktan siya? Maghintay ka na lang dito o sumunod ka kung gusto mo. Pasensya na, Rodney. Ang sakit talaga. Parang hindi ko na kayang tumayo. Salamat sa pag-alalay. Pag-uwi nila sa bahay ng hapong yon, hindi na nakatiis si Shell at sumabog na ang galit sa dibdib na kanina niya pa kinikimkim.
Ang kanyang pagseselos ay umabot na sa sukdulan, lalo na nang makita niyang tila bumalik ang dating pag-aalala ni Rodney kay Cheryl. Sinigawan niya ang asawa at pilit na tinutulak na iwan na nito ang warehouse at ang pakikipagtransaksyon kay Cheryl. Subalit ang hindi inaasahan ni Shell ay ang ganti ni Rodney. Sa unang pagkakataon, ang asawa niyang dati masunurin ay tumindig at isinampal sa kanya ang katotohanang matagal niya ng pilit na iniiwasan. Iwan mo na ang warehouse na yan. Putulin mo na ang lahat ng koneksyon mo kay Cheryl kung ayaw mo magkahiwalay tayo. Pagod na ako sa pagsiselos mo, Shell. Wala ka nang ginawa kundi magduda at gumawa ng eksena sa trabaho ko. Dahil alam kong ginagamit ka lang niya. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan niyang agawin ka pabalik? Sino ka para magsalita ng ganyan? Huwag mong kalilimutan, Shell. Ikaw lang ang kabit dito. Ikaw ang pumasok sa gitna namin. Anong sabi mo? Rodney, ako ang kasama mo ngayon. Paano mo nasasabi sa akin ang mga salitang yan? Nanlumo si Shell at natulala ng talikuran siya ni Rodney at magkulong sa kwarto. Ang salitang kabit ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na tila isang sumpa. Samantala, sa kabilang panig, hindi mapigilan ni Cheryl ang mapang-uyam ng ngiti nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Rodney ang tumatawag, humihingi ng paumanhin at gustong makipag-usap ng masinsinan. Alam ni Cheryl na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Kinuha niya ang isang maliit na bote na may lamang pulang likido, ang love potion na binili niya mula sa isang misteryosong matanda sa Tiangge. Hindi dahil mahal pa niya si Rodney, kundi dahil gusto niyang makita ang tuluyang pagbagsak ni Shell. Lola, sigurado po ba kayo nagagana ito? Oo, iha. Ang bawat patak yan ay magdudulot ng pagkahibang ng taong gusto mong puntiryahin. Pero hindi ko na siya mahal, Lola. Gusto ko lang makaganti sa kabit niya na sinira ang pamilya namin. Makakatulong yan sa'yo kung yon ang binabalak mo. Basta tandaan mo, isang patak lang nito magdudulot na ng matinding pagkahibang ng isang lalaki. Yun ang naging usapan nila ng matanda nung nakaraan at hindi maiwasan ni Cheryl na matawa habang iniisip na ang pagkakataong makapaghiganti ay nasa kanyang mga kamay na. Alam niyang sa susunod nilang pagkikita ni Rodney, ang sumpa ng potion ay sapat na upang bigyan sila ng leksyon. Lumipas ang mga araw na tila isang mabagal na paghukay sa sariling libingan para kay Shell. Ang mansyong dati ay puno ng tawanan, binalot na ng nakabibinging katahimikan at lamig. Napapansin ni Shell na unti-unti nang naglalaho ang presensya ni Rodney kahit nandoon ito sa loob ng bahay. Ang asawang dating hindi makatulog nang hindi siya kayakap, mas pinipili na ngayong talikuran siya o di kaya'y maunang matulog upang maiwasan ang anumang usapan. Sinubukan ni Shell na ibalik ang dating tamis at nagsuot siya ng magagandang damit at naghanda ng mga paboritong pagkain ni Rodney. Subalit tila isang estatwa na ang kaharap niya na walang pakiramdam. Ang mas masakit pa nito, binago na ni Rodney ang password ng kanyang cellphone. Isang malinaw na bakod na nagpapatunay na meron na itong itinatagong mundo kung saan hindi nakabilang si Shell. Rodney, nagluto ako ng paborito mong ulam. Baka naman pwedeng kahit sandali. Mag-usap tayo ng maayos. Busog ako, Shell. Marami ako iniisip sa trabaho Kaya huwag mo na akong kulitin dahil gusto ko na magpahinga. Iba na ang password ng phone mo. May tinatago ka na ba sa akin? Si Cheryl ba ang palagi mong kausap? Huwag mong pakialaman ang gamit ko. Pagod na ako sa pag-overthink mo na wala namang basehan. Wala. Halos hindi mo na ako tingnan. Hindi na akong babaeng mahal mo, Rodney. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gabi-gabing umiiyak si Shell sa sulok ng kanilang kwarto.
Dinaramdamang bawat sandali ng pangungulila sa lalaking nasa tabi pa niya, ngunit abot langit na ang layo ng loob. Ang kanyang anak na si Eliza, hindi nakatiis na makita ang ina na unti-unting nauubos ang pagkatao dahil sa pag-ibig. Bilang anak, naramdaman ni Eliza ang obligasyon na protektahan ang kanyang ina at alamin ang tunay na ginagawa ni Rodney sa labas ng kanilang tahanan. Sa kabilang banda, si Rodney ay tila isang asong sunod-sunuran sa bawat utos ni Cheryl. Dahil sa kapangyarihan ng love potion na lihim na ipinatikim sa kanya, ang kanyang isip ay binalot ng obsesyon sa kanyang dating asawa. Nagdadala siya ng mga mamahaling bulaklak at alahas kay Cheryl. Mga bagay na dati ay kay Shell niya lang ibinibigay. Masyadong magarbo ang mga bulaklak na ito, Rodney. Sigurado ka bang hindi ka hanapin ng asawa mo sa bahay niyo? Huwag mo na siyang banggitin, Cheryl. Ngayon nagsisisi na ako na iniwan ko kayo noon para sa isang pagkakamali. Talaga ba, Rodney? Kasi sa totoo lang, napaisip ako na baka naguguluhan ka lang dahil halos magkatunog ang pangalan namin ng kabit mo. Hindi ako nalilito. Ikaw ang asawa ko, ikaw ang mahal ko. Gusto ko nang bumalik sa'yo at iwan ang impyernong kinalalagyan ko ngayon. Mabigat ang mga salitang yan, Rodney. Siguraduhin mo lang na handa kang talikuran ng lahat para lang makasama mo kami ulit. Habang nagaganap ang lihim na panunuyo ni Rodney, hindi sinasadyang magkabanggaan sina Eliza at Kendra sa isang mall. Ang tensyong namumuo sa pagitan ng kanilang mga magulang, lumipat na rin sa kanilang mga anak. Hindi na nakapagtimpi si Eliza at agad na kinumpronta si Kendra tungkol sa paninira umano ni Cheryl sa kanilang pamilya. Ngunit si Kendra na lumaking matapang dahil sa pait ng nakaraan, hindi nagpatinag. Alam ni Kendra na ang lahat ng nangyayari, bunga lamang ng karma na dapat noon pa dumating. Ang bangayan sa pagitan ng dalawang dalaga, humantong sa isang pisikal na sakitan na naging mitya ng mas malaking gulo sa dalawang pamilya. Sabihin mo sa nanay mo na tumigil na siya sa panggugulo kay Tito Rodney. Alam namin ginagawa niyo lang ito para sirain sila ni Mami. Sirain? Bakit? Kailan ba naging buo ang pamilya niyo? Ang pamilya niyo tinayo sa pagguho ng pamilya namin. Kayo mga agaw dahil wala ka ng tatay. Maldita ka talaga. Wala kayong karapatan na agawin ang atensyon ni Tito. Dahil kami na ang pamilya niya ngayon. Legal na asawa pa rin ang nanay ko, Eliza. At tandaan mo, takot ang nanay mo sa sarili niyang multo. Hindi totoo yan. Walang iya ka. Hindi ako papayag na api-apiin niyo lang kami ng ganito. Umuwi si Eliza na may mga galos at magulong buhok. Agad siyang nagsumbong kay Shell tungkol sa pakikipag-away niya kay Kendra at sa mga narinig niyang pangiinsulto rito. Ang galit ni Shell na kanina pa kumukulo, tuluyan ng umapaw. Hindi na siya nakapag-isip ng maayos at agad na sumugod sa bahay ni Cheryl. Pagdating niya sa lumang tahanan ni na Cheryl, halos gumuho ang mundo niya nang makita ang sasakyan ni Rodney sa labas. Pabalibag niyang binuksan ang pinto. At doon, bumungad sa kanyang isang tagpong tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Sina Rodney, Cheryl at Kendra, payapang naghahapunan na parang isang buong pamilya. Anong ibig sabihin nito, Rodney? Bakit nandito ka? At kasalo mo pa ang mga taong ito sa pagkainan? Wala kang karapatang mambulabog dito, Shell. Umuwi ka na. At huwag kang gumawa ng kahihiyan dito. Kahihiyan? Ninanakaw ka nila sa akin sa harap ng mukha ko. Tapos ako pa ang gumagawa ng kahihiyan? Cheryl, anong ginawa mo sa asawa ko? Wala akong ginagawa, Shell. Kusang dumating si Rodney dito. Dahil sabi niya, na-realize niya kung saan ang tunay niyang tahanan. Hindi ko ibibigay ang asawa ko sa inyo. Akin siya! Akin si Rodney! Ang tensyon sa loob ng bahay ni Cheryl ay umabot na sa rurok na hindi na kayang kontrolin ng kahit na sino. Si Shell na pilit binabawi ang kanyang pag-aari,
Patuloy na nagwawala at nagsisisigaw sa harap ni na Rodney at Cheryl. Ang nadatnan niyang masayang hapunan, tuluyan ang naging isang eksena ng matinding komprontasyon. Sa gitna ng gulo, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cheryl. Hindi siya tumayo, hindi siya sumigaw, at lalong hindi siya lumaban ng pisikal. Sa halip, marahan niyang binitiwan ang kanyang kubyertos at tumingin ng diretso sa mga mata ni Shell, bago ibinaling ang paningin kay Rodney na tila nawawala na sa sariling katinuan dahil sa epekto ng gayuma at ng matinding emosyon sa paligid. Kung gusto mo siyang iuwi, Shell, sige lang, hindi ko siya itatali rito. At lalong hindi ko siya ipagkakait sa'yo. Talagang ibibigay mo siya dahil alam mong akin siya. Halika lang, Rodney. Umuwi na tayo sa mansyon. Hindi! Ayoko! Cheryl, pakiusap. Huwag mo ko itaboy. Mas mahal kita. Mas gusto ko manatili rito sa piling niyo ni Kendra. Rodney, makinig ka. Nahihibang ka lang. Sa tingin mo ba tatanggapin pa kita matapos ang lahat ng ginawa niyo ni Shell? Pero Cheryl, sinabi mo kanina na mahalaga ako sa'yo. Bakit ngayon itinataboy mo ko? Para kay Rodney, ang bawat salita ni Cheryl ay tila isang malakas na sampal na unti-unting gumigising sa kanyang natutulog na katinuan. Ang epekto ng love potion, nagsimulang humupa nang makita niya ang kawalan ng emosyon sa mga mata ng kanyang dating asawa. Napagtanto ni Rodney na ginamit lamang siya ni Cheryl upang iparamdam kay Shell ang sakit ng pagdududa at pagseselos. Ang pag-ibig na akala niya ay nagbalik, isa lamang palang mapait na laro ng paghihiganti. Nagalit si Rodney, hindi dahil kay Shell, kundi dahil sa pakiramdam na naging laruan siya sa pagitan ng dalawang babaeng naglalaban para sa kani-kanilang mga pansariling agenda. Pinaglalaruan mo lang pala ako, Cheryl. Ginamit mo lang ako para saktan si Shell at ipamukha sa akin na talunan ako? Hindi kita pinaglaruan, Rodney. Pinakita ko lang sa'yo ang refleksyon ng sarili mong kataksilan. Nakita mo na, Rodney? Sinabi ko na sa'yo na laso ng babaeng ito. Halika na. Huwag na tayo magtagal sa bahay na to. Tama ka, Shell. Masyado ako naging bulag. Cheryl, hinding-hindi na muling magtatagpo ang landas natin kahit sa negosyo. Bahala ka na sa buhay mo. Mabuti kung ganun. Mas pabor yun sa akin at kay Kendra. Malayo na kami sa inyong dalawa. Bago tuluyang lumabas ng pinto sina Shell at Rodney, huminto si Cheryl at nagbitiw ng mga huling salita na tila isang sumpang mananatili sa isipan ng kanyang dating kaibigan. Tandaan mo ito, Shell. Ang lalaking nakuha mo sa pangaagaw, lalaking hinding-hindi magiging tapat sa'yo habang buhay. Inggit ka lang, Cheryl, dahil kahit anong gawin mo, sa huli, sa akin pa rin siya uuwi. Hoy, kabit ka! Magpaksaya ka habang kaya mo pa. Dahil ang karma hindi natutulog. Naghihintay lang yan ng tamang tiyempo. Umalis na kayo dito at lubayan niyo ang nanay ko. Tayo na, Rodney. Hayaan na natin silang mabulok sa pagiging bitter nila. Tingnan na lang natin kung kaninong huling halakhak. Lumipas ang mga buwan at dumating ang araw na ipinagdiriwang ng mga tao, ang Valentine's Day. Naghanda si Shell para sa isang espesyal na date sa isang high-end restaurant na ipinangako ni Rodney. Suot niya ang kanyang pinakamahal na damit at alahas at pilit na ipinapakita sa mundo na siya ang nagtagumpay. Ngunit habang naghihintay kay Rodney sa loob ng restaurant, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa kanyang dating kaibigang si Cindy. Ang mensahe may kalakip na litrato. Makikita doon si Rodney na may kasamang isang babae na pumasok sa isang hotel. Sa isang iglap, gumuho ang mundong pilit niyang itinayo. Ang babala ni Cheryl, nagkatotoo sa pinakamasakit na paraan. Hindi ito maaari. Sabi niya may meeting lang siya sa opisina.
Hindi magagawa ni Rodner na lukuhin ako ng ganito. Pasensya na, Shell, pero kailangan ko ipakita to sa'yo. Kitang-kita ko si Rodner, mukhang may bago na siyang kinahuhumalingan. Ito na ba ang karma ko? Ang maranasan ng mismong sakit na ipinaranas ko sa matali kong kaibigan? Bakit ngayon pa? Sa araw pa na akala ko simula na ng aming bagong buhay. Alam mo, Shell, matagal na kitang sinabihan na huwag pumatol sa may sabit. So, you reap what you sow. Yun na lang ang masasabi ko. And I need to go now. Bye. Sa gitna ng kanyang pagluha at panginginig, napalingon si Shell sa kabilang bahagi ng restaurant. Doon, nakita niya si Cheryl na lalong gumanda at nagmukhang bata. Kasama nitong isang gwapo at kagalang-galang na lalaki na tila ba'y tinitingala siya bilang isang reyna. Ang katahimikan at saya sa mukha ni Cheryl, kabaligtaran ng gulo sa puso ni Shell. Hindi na nakapagpigil pa ang babae. Tumayo siya at lumapit sa hapag ni na Cheryl. Wala nang dating matapang at mapagmataas na Shell. Ang kaharap ni Cheryl ngayon, isang babaeng nilamon ng kahihiyan. Cheryl, patawarin mo ko. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasakit ang ginawa ko sa'yo. Shell, anong ginagawa mo rito? Bakit ka umiiyak? Niloko ko ni Rodner, Cheryl. Nakita ko siyang may kasamang iba. Kinarma ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo ni Kendra. Tinanggap ko na ang sorry mo nung araw pa na umalis kayo sa bahay ko. Pero ang sorry, hindi magbabalik ng panahon na sinira nyo. Sana dalin mo ang lesson na to habang buhay. Huwag kang manira ng buhay ng iba kung ayaw mong maningilang tadhana sa'yo. Tumayo si Cheryl at maingat na kinuha ang kanyang bag at hinawakan niya ang kamay ng kanyang kadate. Naghanda na silang umalis. Bago siya tuluyang lumisan, binigyan niya si Shell ng isang huling tingin. Hindi ng galit, kundi ng awa. Si Shell ay naiwang mag-isa sa restaurant na pinalilibutan ng mga taong tunay na nagmamahalan, habang si Cheryl naglakad palayo tungo sa isang bagong simula na malaya sa anumang pait. Ang karma ay nakumpleto na. At sa araw ng mga puso, tanging ang mga tapat na nagmahal ang nakakuha ng tunay na kapayapaan. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang kaligayahang itinayo sa luha ng ibang tao, walang matibay na pundasyon. Maaari mong makuha ang taong gusto mo sa pamamagitan ng pangaagaw, ngunit tandaan na ang nakaw na sandali, laging may kaakibat na karma. Sa huli, mas masarap pa rin ang magmahal ng wala kang sinasagasaang ibang puso. Wakas! Happy Valentine's Day po at shoutout uli sa commenters ng last story natin. Kina J.R. Talya, Jackie Semanya, sina Cherry Mukbangas MR, Amanda Joyce Page from Angeles City, Nida Pangilinan, Emily Sauro, Lakshmi from California, USA, Julius Deloro at sa Gonzaga, Royo at Deloro family, Flor Diles from UAE, Robina Flamiano, Norvia Cabanyero, Jack 20M, Daily Motive, Elizabeth Dunca from California, USA, kina Ronald Bel Sabahado from Imus Cavite, Chris Villanueva at Adrian Bahado, Yasten Love, Virginia Divina from Saudi Arabia, Rosalina Bugayong, Pamela Allen, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Raven Tennyson at kay Lola Feli, Ramel Siraspe, Janine Vicente, Christina Peru, Resel Galope, Miss A Stories, Mercy Grace Shotting, Reka Jukoy, Josephine Beroya, Virginia Bele, Zane Axel Ranada, Gia Gigi, Merly 7821, Robina Flamiano, Nor Hidaya Omar,
Kim Bara, Marisa Licoto from Catanawan, Quezon at sa asawa niyang si Ruel Penolio, Jen Esto from Hong Kong, Reyna Ami, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa mga anak na sina Michael, Michelle, Arichu at sa mga hipag na sina Neng, Terry Bukol, Ina at Kay Katumili, Ben Abanyo, Mirasol Masuher, Jocelyn Morilla, Arlene Torquisa, Crisgel Mamado, Bernadette Arcalas, Flor Diles T9M from UAE, Maridin Leonardo from California, USA, Michelle Gimbo, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Weng Orasyon, Ann Narciso P5N, Chef M, at kina Ate Auring, Ate Ne, Minda, Ana, Faye, Leslie at Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Kumusta kayong lahat dyan? Phoebe Ranyada, Jennifer Juan, Albert Balderrama, Vivian Baterbonia, Teresa Balino, Robert Crimen, Cor Filiera Vlog, Lydia Lopez, Estrella Cortez from Canada, Brian at Mila Landicho from Saudi Arabia, Chuchay Kulit, Catherine Pielago at sa nanay niyang si Melenda Agoncillo at sa kapatid na si Charina Pielago from General Luna and Tiaong, Quezon, Kimpoy Feliciano, Angelina I from California, Robina Flamiano, Miss Maura, Beverly Remeo, Marjorie Martinez from Villasis, Maribel Balabag, Belen Malbas, at Beth Mercado. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Poong may kapal. Poong may kapal. Poong may kapal. Poong may kapal.